Alright, ayan, magandang buhay po sa ating lahat. So, magandang buhay, Sir Eric. Magandang buhay, ma'am, sa'yo. Opo, ayan, so magandang buhay po sa lahat po ng ating mga members and yung mga magiging future members po natin dito sa iPro Cooperative. So, welcome po dito sa ating kwentuhan session. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung pinakamurang health card sa Pinas? Yan, Meron nga ba? topic natin. Yes naman, meron. Siyempre, ni-research mo yan, sir. Okay. So, siyempre, hindi lang naman tayo dito sa iPro pinag-uusapan yung about sa kita, di po ba? Siyempre, pinapahalagahan po din po natin yung ating mga health, yung ating insurance, no? Yan po ay important po dito sa iPro. Kaya naman ito po yung ating mga pag-uusapan po ngayong araw. So before natin yan sir i-discuss, meron lang po tayong ipapakita din po no dahil nga tayo kumbaga talagang binavalue po natin yung ating insurance. Ayan. So lagi naman natin yung pinopromote. Kaya nga din natin pag-uusapan ito dahil isa ito sa mga nakita po ng karamihan. Kaya ito po yung naging topic natin, yung about sa HMO. So, ngayon sir, ito po pakita natin. May question muna ako sa iyo, ma'am, bago tayo magsimula. Are you happy? Yes. Oh, yun. Oh, guys, happy po si Ma'am JD. Magandang buhay sa iyo, Sir Gian. Ayan. So, comment lang po kayo dyan no, sa ating comment section. So, yan. So, ito na, sir. Okay. So, meron po tayo, masaya tayo dahil syempre ito ay isang, kumbaga, maibibigay po natin dun sa family na naiwan po nung ating member, no? So, kumbaga po na-approve po yung kanyang claims doon sa sa insurance po natin. So thank you po sa claims. Ayan. Kailangan Ayan, shout out. Muna natin. Ayan. So ito po yung cheque. Ito po ay ano bang product ang kinuha natin? Business loan. Yes. Kamay-ari po natin siya na nag-loan sa atin para dun sa kanyang sustainability ng kanyang negosyo. And talagang nakita natin yung growth ng business nila, no? Hanggang sa dumating nga yung time na nag-decide sila na nag-plan sila na bilhin na yung katabi. Yes. Dahil nag-grow yung business nila, parang kinukulang na yung current na space nila. So nakita natin yung growth. And nakatulong din ang cooperative sa kanila. Then eventually, unfortunate things happen. No? May mga situation, uncertainties na hindi natin controlled, which nangyari nga po doon sa member po natin na yon. Siya po ay pinagpahinga na po ng Lord. And alam niyo po ba na yung pong mga loans nila ay insured, no? Insured po sila sa claims, no? Kaya ito po after nung mga requirements, after nung claims na ginawa natin, ito po na-provide na po yung claims nila. So masaya po kami na ma-receive po ito, no? Hindi po kami masaya na may nangyari, no? Pero at least makakatulong po ito sa pamilya, doon sa beneficiary. Yes. So hindi pa po nila ito alam, pero maya-maya siguro, ma'am, no, pag natawagan natin sila, no, yes, malaking tulong po ito. Kaya yung loan po nila, yung loan nila, ma'am, yung 'di ba yung outstanding balance nila, hindi na natin siningil eh. Yes po. Diba? Hindi na natin sila siningil at the same time, yung pong naihulog po nila sa atin, ibabalik pa po natin sa kanila. Kaya nga, 'di ba? So doon man lang ay makatulong po ang kooperatiba. So ayan, special thanks po, no, pasasalamat kay Sir Carlo na nag-a-assist po sa amin dito sa representative po ng Climbs, and of course si Ma'am Lori. Sila Ma'am Lori, bumisita po sila. Wendy. Bumisita sila kahapon. Opo, nandito sila kahapon.
Sila po yung naghatid ng ating claims. Ano. So, ito nga sir, I think under pa siya ng contestability, di ba? Pero yun nga, dahil wala namang pre-existing si member, so na-approve naman po siya. Ayan. So yun po yung sinasabi po natin, no, na sinasabi ni Ma'am JD kanina na ang kooperatiba po ay hindi lang po basta pagkita, no, ng pera, hindi lang po dividendo ang pinag-uusapan natin dito, patronage refund, magkano share capital, magkano kikitain ko dyan every year, kailan ako magwi-withdraw. Hindi lang po yun ang though importante naman din yun na pag-usapan, ma'am, pero more than that ay in addition, ay of course, paano mo poprotektahan yung mga perang meron ka? Yes po. Diyan papasok yung mga insurance products, no? Yan yung reason bakit sila nag-exist. No, ang kanilang objective ay ma-minimize yung financial loss ng pamilya should anything happen. So nandyan sila for a reason. Nag-exist ang insurance products, ang insurance companies for a reason. Not to grow our money, but to protect our money. So yun yung purpose yan. Part sila ng risk management, ma'am. So ang pag-uusapan natin ngayon, ma'am, ay more on risk management na tools, which is yung insurance na product. Yes po, okay? Ayan. So bakit nga ba ito, ma'am, ang naging natin, topic pala? Ayan. Kaya po itong yung tungkol po sa health card, no, yung ating naging topic kasi meron po tayong mga pinost po sa ating social media, no, sa Facebook. So nakita po ng karamihan diyan po actually sa Ahon Pinoy. Diyan po. Kukuha ko ng sample card. Meron ka ba diyan, ma'am? Ay, andun po. Kukuha lang ako. Sige go mo, ma'am. Go. Ayan. So, yun nga po, no, dahil nakita po ng karamihan na mga interested talaga sa health card. Yung mura po talaga, no, affordable. So, kaya naman, maraming naging questions po doon sa atin, no. Kaya, yun po yung isa sa mga topic po natin for today. So, sa lahat po ng mga nanunood po, no, ayan, pwede nyo na pong i-comment din kung meron pa kayong mga additional questions. Pero, yun po, sa mga nakita po natin ng mga questions, yun na po yung itatakil po natin for today. Ayan, nako. Excited ka ba, sir, gamitin yan? Yes na hindi. O, diba? Yes na hindi. Siguro sa mga preventive features niya, preventive benefits niya, yes, excited akong gamitin. Like for example, yung physical annual exam. Yes. Yung mga free laboratories niya, dental, ano pa ba? Eye check-up. Yun, excited akong gamitin yun. Pero yung mako-confine ka, nako, hindi ako excited. Yes. Ma-confine. Pero nakakatuwa po kasi syempre tayo dito sa cooperative ay lahat po kami meron po niyan. Yes. Kasi nga, yun nga, binavalue po kasi talaga natin. Kaya yes. Thank you kay iPro, no? At saka ma'am, ano yan ano yan? Wala pa tayong kooperatiba nun. Doon sa company yung iPro Group Yes. Literacy, Opo. talagang binavalue na natin. Meron na tayong health card. Yes po, opo, no? meron. Talagang meron na tayo noon. And then, nung nagkaroon tayo ng kooperatiba, since may co-op yung nag-provide nito, co-op din, so might as well na co-op din ang gamitin natin. Kasi nga, pinopromote nga natin ang cooperativism. Diba? Yes. Cooperativism. So, tangkilikin natin yung gawa din ng kooperatiba. Tama. So, kaya ito. Kaya One Co-op Health. Ayan. Sige. So, ito sir, yung mga nakita nating mga questions doon sa ating post sa ating social media. Kaya nga, nung nag-post tayo, dinumog po tayo, no? Daming mga nag-a-ask ito nga, mga frequently asked questions. Ito po, sasagutin po natin sila isa-isa. Pero disclaimer lang muna, ma'am, no? Bago natin sagutin iyang mga itatanong mo. Disclaimer po na any opinions or mga details na mababanggit po namin o anuman ay hindi po nire-represent ng One Co-op Health, no, kundi ito po ay sarili po naming opinions. Kung meron man pong lalabas, no, na mga personal opinions ay sa amin lang po ito, no, personal lang po na opinion, hindi po ito hindi po niya nire-represent yung One Co-op Health. Ayun. Okay. And isa pa,
hindi po ako expert po talaga pagdating doon sa mga medical terms, no? Baka magkamali po ako. Ano, please, kung meron man po kayo nito, of course, doon po tayo tumingin sa terms and conditions, no? Yes. Pero sisikapin po namin na masagot po ng tama yung mga tanong. Kung sakali man pong magkamali po kami, sorry po, gano'n. Pwede kasi gano'n, magkamali po tayo. Pero again, back up po dapat. Titingnan pa rin po natin yung terms and conditions. Yes. At saka, after naman kunyari, sir, di ba, nagkaroon sila ng health card ng One Co-op Health. After po noon, na nasa inyo na talaga yung card, magkakaroon naman po ng orientation kung paano siya gamitin. Yun talaga, from One Co-op Health na po, yung mag-explain po noon. Yes. So habang pinag-uusapan o nakikipagkwentuhan po tayo about sa HMO po na ito, yung pinakamurang health card sa Pinas na nakita natin, ay mag-comment din po kayo kung may tanong po kayo dyan. No? Susubukan po nating sagutin. Sige, game ma'am. Ano yung una? Ayan. So, unang-unang question natin, sir, no? Ano-ano po yung mga benefits daw po ng One Co-op Health? Yung health card. No? Number 1, ma'am, ay yung annual physical exam nila. Yung APE, kung tawagin. Bakit to inuna na benepisyo? Kasi, preventive care ito, ma'am eh. Ito yung wala ka pang nararamdaman. Di ba? Wala kang nararamdaman, pero i-avail mo na yung feature niya, yung benefit niya. Ang annual physical exam, chine-check po dyan yung, of course, yung physical mo, yung CBC, chest, x-ray, urinalysis, at saka fecalysis. So, yung 5 basic na procedure ng annual physical exam ay, ayan, libre yan, itetest yan. Ano? Hindi naman tayo madalas magpa-test di ba? Hindi. Kasi natatakot tayo. Baka may ganyan-ganyan. At saka isang dahilan bakit hindi tayo nagpapa-annual physical exam, kasi may bayad. Opo. Kasi medyo malaki din yan, sir. Oo, kasi malaki din. Pero kung meron ka naman nito, covered naman, game. Kaya, dyan ako excited, ma'am, sa annual physical exam. Malapit na yan, sir. After 3 months. Okay. Next po na benefit po niya ay yung outpatient. No, yung outpatient po or yung consultation, mga pa-check-ups. Opo. Nahilo ka konti. O kunwari, yung yung crush nyo, di kayo pinansin, sumakit yung, yung dibdib ninyo, pa-check up kayo. Covered din doon, ma'am, yung laboratories. Kapag, syempre, kadalasan ngayon ng mga physicians, nagre-require ng laboratories. Para makita nila, no? Ano kaya? Bakit kaya ito nahihilo? Ano kaya ito? Ganyan. Bakit kaya siya nasaktan? Pa-laboratory ka nga. So, ayun. Next naman ay inpatient. Sakaling magkaroon ng confinements, no? Talagang kinakailangan ma-confine para siguro kailangan ng close monitoring. Kailangan ma-monitor ni doc or kailangan na talagang gamutin. Ayan, inpatient, pwede yan. Dental coverage. Sa IPEN. Libre bunot daw ba yun? Libre bunot. Unlimited bunot nga daw temporary filling may permanent na filling din. Tsaka yung cleaning na papalinis. Ayan. Tsaka eye care benefit. Ayun. No, sa mata. No, medyo marami naman na rin pong mga ano yan mga tao dyan? Oo, na libre naman din no? Pero subukan nyo pa rin po, no? Next ay yung telemedicine. Kung magpapa-check up po kayo, sobra talaga kayong nahihilo, hindi nyo talaga kayang bumiyahe, pwede pong telemedicine. Yes. Tsaka pwedeng video consultations yan, may e-medical certificate, nagpo-provide din po sila, mga e-prescription, yan, electronic prescription, electronic referral form kung kinakailangan ka na nilang i-refer sa ibang physician or something na ganyan-ganyan, bibigyan ka nila ng referral form. Tsaka may e-laboratory request na. Wow, mayroon pang ganyan, ano? Oo, pwede kang pumunta dun sa accredited clinic para magpa-laboratory kasi bibigyan ka na ng request na electronic. And meron pa silang special COVID-19 benefit. Though hindi na ganun ka major na usapin ang COVID-19, pero meron pa rin po sila na benefit doon. At saka financial assistance
in case of untimely death. So may kasama siya life insurance, Life ma'am. insurance. Naku, ang dami po na tong benefits ng ating health card. Ayan. True. So, sana naman ay naintindihan po natin. So, kung meron po kayong questions, comment nyo lang yan. Okay, so next question po natin. Sino daw po ang pwedeng mag-enroll sa One Co-op Health health card? Number 1 po, ang kooperatiba nyo po dapat ay member ng One Co-op Health Management Federation. Once na member po ang co-op nyo po doon, ibig sabihin, eligible po ang kooperatiba po ninyo na mag-avail. Yung mga sino-sino. Number 1 po, mga regular and associate members. Sino pa? Mga BODs, officers, committees, at mga employees ng kooperatiba. So, kumbaga sir, marami po na po pwede. Yes, basta part ka ng kooperatiba, ma'am, pwede kang maging member o pwede mo ma-avail yung kanilang health card. Alam niyo kasi, ma'am, for example, yung dati sa atin, doon sa corporate account natin. Yes po. Hindi pwedeng member doon yung walang employee-employer relationship. So, kumbaga limited Mga lang. employees lang, mga officers lang, pero yung member ng ating group, hindi sila pwedeng mag-member doon sa health card natin before. Pang-employee lang. Pang-employee lang. Mga officers, mga founders, pwede. BODs, pwede. Pero yung, mga members lang na, di ba may mga community tayo, yung mga members natin doon, hindi sila makapagpa-member. Hindi sila pwede. Dito, ma'am, kahit member ng co-op, pwede. Na. Nako. Di ba? Ganun ka-powerful yung One Co-op Health. Ganun. Yan, sa mga gustong magpa-member, pwede po kayo na kumuha ng ating HMO. So, next na question natin, anong edad daw po pwedeng kumuha nitong health card natin? Okay. Ito ang good news, ma'am. As much as 75, years old. So, age from 12 years old to 75. Ako, Alam mo ba, ma'am, ang HMO kadalasan ay until age 64 lang ata, hindi po ako nagkakamali. Tapos hindi mo na siya pwedeng i-renew kasi wala ka na, hindi ka na employed. And kukuha ka ng individual. Napakamahal pag hindi kukunin mo to ng individual, pero hanggang lang ata, age 70 or 72. Paano yun, sir? Kung 75 years old na, may requirements ba? Kailangan ba magpa-check up pa? May papakita pang test, lab? Ganun? So far, wala akong nakita. Wala akong nakitang requirements. So, basta member ka, 75 years old, pasok ka. Pasok ka pa. Ang ganda nun Kasi talaga, pagka mga insurance, talaga pagka 75, hindi na yan tinatanggap. Magastos na yan Oo. So same with dito po sa atin. Syempre kapag age 75, alam naman natin na mas mataas na yung chance na magkaroon ng hospitalization, confinements, at magkaroon ng medical problem, health problem. Kaya ang laban naman dyan ng One Co-op Health, most likely, or ng HMO, ay tataas na yung premium. Magdedepende na po. Yes. At saka, pag nag-enroll ka kasi for the first time, meron tinatawag na contestability period. So, any pre-existing condition ay hindi siya covered. So, yun yung risk naman niya kapag nag-join po kayo at age 75. So, kaya huwag nyo nang paabutin ng age 75, di ba? Agree, tama. So, next. Next natin, sino daw po yung pwedeng maging dependent? Okay. Sa mga may asawa po, of course, ay syempre asawa at mga anak. Ayun. Pero kapag single, ay parents, mga kapatid. Pero pag single parent, of course, yung anak. Then parents. Ganun. Sana po malinaw, para pagka po gusto nyo na talagang kumuha, diretso na po tayo. Okay, next po natin, magkano naman daw po yung premium na babayaran po nila? Depende naman dun sa plan na kukunin. May 3 plan po sila. Yung ward. Yung ward, ito po yung pinaka-cheapest dahil hindi po ito private So, sabihin natin yung kwarto, may mga kasama po kayo.
may Dabar cards. At least may ano kayo. Mas masaya. Kayo, parang mas masaya doon kasi nagkakakitaan kayo ng sitwasyon, 'di ba? Para ang hina-hina niya. So mas malakas pa ako. Parang nagkakaroon ng o kaya pag lumakas. Nakikipag-compete nakikipag-compete. Tapos nakita, lumalakas na siya. Dati lang siyang mahina Ako din, lalakasin ako. Di ba? Ganun nakikita. Paano pag mag-isa ka lang? Wala kang nakikita, wala kang inspirasyon. Paano kaya ako? Lalakas pa kaya ako? Wala kang makitang iba So, yun na lang, tignan natin advantage ng ward. So, ang premium po ng ward, kapag edad na 12 to 65, ang premium lang po niyan, ito na. 4,140 pesos per year. Ang mura po nun, di ba? Napakamura. Alam mo kung magkano yun per day? Hindi ko na-compute. Wala pang 12 pesos per day. 12 pesos? Wala pang 12 pesos per day. 11 point something lang per day. Yung pinang-load nyo, dito nyo na lang dalhin. Pinang-soft drinks nyo. Every day. Sa edad na 60 to 70, nasa 8,280 pesos. Minultiply lang by 2. 8 to 80. So, nasa 24, 23 pesos per day. Napakamura pa din, di ba ma'am? Yes. Yung 71 years old to 75 years old, 12,420. Di ba napakamura pa din? Nasa 30-something, 33, 36. Diba? Makaka-avail pa sila. Sa iba, hindi na po yan, no? Kukunin nila yan ng solo. Napakamahal na yan, ma'am. Solo. Sa semi-private ay from 10,350 pesos up to 31,050 pesos sa semi-private. Sa semi-private, may kasama ka pa din. At least, pero dalawa na lang kayo. Dalawa lang. Dalawa na lang kayo. So, sa ward, at least marami kayo, di ba? Kunin man ni Lord yung isa, at least meron ka pang, iba ka pang inspiration. Di ba? Ganun. Doon sa... Wag naman. Pero, yun. Okay? Sa private, ito, mag-isa ka na lang. Malungkot. Kasama mo naman yung family mo dyan, di ba? May bantay Pwede na yung may bantay kang dalawa o di... Kumbaga, komportable din yung bantay. Komportable naman. Okay? So, pwede mag-tong eats dyan. So 17,000, yung premium niya, 17,250. From 17,250 pesos up to 51,750 pesos per year. So, depende po yan sa age po natin. Age, yes. So, ayan po yung mga premiums, ma'am. So, pinakamura po, 4,140 sa ward. Wala pang 12 pesos per day. Kuha na. So, next po natin, na question. Magkano naman daw po yung coverage? Ano ba yung very good. Na yan? Very good. Ang ward po na plan ay nasa 60,000 per illness. Per illness. Per member, per year. So, tanungin na lang natin sila. Ilang illness ang gusto nila? Hindi. Ilang illness po ang gusto ninyo, multiply by 60,000. So, yun po yung coverage. Huwag naman. Baka naman sa isang illness pa lang kuhanin na. Oh my goodness. So, 60,000 pesos per illness. Yun po yung pinakamura natin. Aba, 60,000 pesos. Malaking bagay Malaking yan. tulong na po yan. Saan nyo po kukunin yung 60,000 pesos nang hindi nyo po uutangin? Yes. Nang hindi nyo po kukunin sa savings account ninyo? Nang hindi nyo po i-withdraw yung investment ninyo o yung share capital ninyo? No? Nang hindi nila ibebenta yung mga kalabaw nila. Yung mga kalabaw. Yung mga bukid. Yung pinaghirapan ninyo ng matagal? Yes. Ilang araw lang sa hospital. See? Napakamahal pong magkasakit. Napakamahal magkasakit. Sa semi-private, ma'am, ay 70,000 per illness, per member, per year. Sa private naman, ma'am, is 100,000 pesos per illness, so, per maximum member. na ito, sir, yung 100,000? Yes. Pag na-maximize mo na, kunwari na-maximize nyo na po yung 100,000 dun sa isang illness, di hanap po kayo ng isa pang illness para may 100,000 ulit.
Pero wag naman, di ba? Oo. So, wag Gumaling naman. naman na po sana, di ba? May comment ata dyan, ma'am. Yes po, ayan ako. So, from Ma'am Maxima Ramon, magandang buhay po sa inyong lahat. Ayan, magandang buhay din po. And kay Ma'am Margie. Ayan. Sabi niya, naaliw ako sa maraming kasamang kunin man ni Lord. Yung isa, may kasama pa din. Kaya, ma'am? Kaya ward po yung meron. Kaya ward po yung amin. Oh. Pinromote yung Pinromote yung ward. So, yung advantage ng mura. Marami kang kasama. Hi, Ma'am Margie. Kumusta po kayo? Yeah. Buti pa si ma'am, ano natin to, lagi itong nanonood sa atin eh. Tsaka napakasipag niyan, ma'am, si Ma'am Margie. Talagang napaka-passionate niya doon sa trabaho niya. Talagang ano man yung kulang sa mga co-ops dito po sa Nueva Ecija, dito po sa Cabanatuan, ay talaga pong tutulungan po niya kayo, kukulitin po niya kayo na ma-provide, na ikumpleto po yun. Thank you po, Ma'am Margie. Ayan. So, next po natin dyan, ano daw po yung hospital na accredited ng One Co-op Health? Yes, ma'am. Importante na malaman din natin, of course, ng mga members nung may card po na ito, saan po ko tatakbo, no? Sakaling magkaroon ng emergency. Sa NCR po, no? Marami, ma'am, no? Napakarami naman nilang mga accredited na hospitals. Pero, sa NCR, kung nasa NCR po kayo, ito po yung ilan sa mga kilala na hospital po dyan. St. Luke's Medical Center. Yan. Lung Center of the Philippines. Lung Center. Manila Doctors Hospital. Chinese General Hospital. Iba po ito doon sa sa may West Philippines Sea. Iba po ito. Hospital po ito. Huwag po kayo magagalit dito. Chinese General Hospital. The Medical City. Yan, madami yan. The Medical City. Kung kayo naman po ay nandito po sa Nueva Ecija at dito po particular sa Cabanatuan City, ito po ang current, as of the moment, na hospital. Wesleyan University Philippines Hospital. Good Samaritan Hospital. So yan po. For more information naman po, you can visit po their website sa chmf.com. Co-op accredited providers. Search nyo lang po yung One Co-op Health. Makikita nyo na po yung website nila doon, and then masa-search nyo po ano-ano yung mga hospital, clinics, sino-sino mga doctors, ang kanilang providers. Yes, ayan. Okay, next. So, next po natin. So, ayan sir, dahil medyo marami na tayo na-discuss about dun sa health card, para kanino naman daw po siya, yung health card? Sino ito personal ko na ma'am na opinion po ito ha. As part ng insurance industry for the past years. Opo. Para sa akin, ang health card po, primarily para ito sa mga breadwinners. Lagi natin nababanggit yung breadwinners. Sino-sino ba yung breadwinners? Sila yung mga tao, mga income earners, sila yung nag-generate ng income kasi may dependent sila. May umaasa sa kanila. Yes. Na maapektuhan yung buhay ng mga taong ito kapag hindi na nagtrabaho itong si breadwinner. So, kung sino man yung mga may dependent. So, check nyo po yung sarili po ninyo. Kayo pong nanonood ngayon, may umaasa ba sa'yo? So, kung may umaasa sa'yo, may dependent ka. So, pagbangon mo ba, sila yung nagpupush sa'yo para bumangon araw-araw? Iyon, dependent ang tawag doon sa mga umaasa sa'yo. Next, para sa mga taong nagge-generate ng income. Wala naman akong dependent eh. Pwede ba akong kumuha niyaan? Recommended rin ba? Yes, nire-recommend ko personally ang HMO, ang health card, sa mga taong wala namang dependent, pero kumikita ka. Bakit, sir? Pag nagkaroon ng uncertainty, at least hindi mababawasan yung pera mo. Savings mo, hindi mababawasan. No? Well, kung okay lang naman din sa'yo na mabawasan yung savings mo kapag nagkaroon ng hospitalization, pag
pa-confine ka, ganito, ganyan, nagpa-check up ka, may pambayad ka naman, okay lang, kahit wala nito. Opo. Okay lang, kung kaya mo naman, may budget ka. Yes. No? Parang, nag-alat ako ng 100,000 or 60,000 na savings para sa aking medical uncertainties. So, pwede yon. Paano kung wala kang fund na ganon? O, di kunin mo to. Yes. Okay? Tsaka kung ano naman din, sir, kung may kita naman sila, di yung mas magandang plan na yung kuhanin nila. Okay. Diba? Para, kumbaga, hindi ganun kalaki yung... Diyan papasok yung number 3. Ayun. Aha. Para sa mga taong may extra budget para sa premium. Ayun. May bayad po kasi ito. Hindi po ito libre. Yes. So, ibig sabihin, may bayad siya, kailangan natin maglabas ng pera. Now, question, yung bang income mo ay may excess? May excess para bayaran yung premium nito. Yes, mura siya. Opo. 12 pesos per day or 4,120 per year. But the question is, may excess ka bang 4,120 per year? Kung merong excess, then go. Kunin mo siya. Kung wala, hindi ko siya nire-recommend, no? Hindi ko siya nire-recommend na iuutang mo siya. In a way na hindi talaga, yung bang pag kinompute mo yung income mo, wala talagang natitira, negative pa, tapos uutang ka para dito, hindi ko po siya nire-recommend. Kasi ibig sabihin, wala ka sa posisyon financially para i-avail ito. Pag wala ka sa posisyon financially para i-avail ito, wag mong kunin dahil kapag kinuha mo yon, baka mas malalang sakit yung makuha mo. Ma-depress ka financially. No? So, anong solusyon? Magdagdag ng kita. So, parang ganito lang, kung ako po ay walang enough na income para makabili nito, alam mo gagawin ko? Hahanap ako ng extra income na kayang kumita kahit 4,000 per year. Magbebenta ka. Yun ang gagawin ko, na yung mapagbebentahan ko, yun yung pambabayad ko dito. Yes. So, hanap ng extra income. So, kaya yun ang sinasabi natin para sa mga taong may extra budget. No? Next, para sa mga dependents ng breadwinner. Kapag, again, may excess na budget, kapag wala talagang available funds para dito, huwag nyo na pong pilitin. Humanap po muna kayo ng extra income. No, para ma-avail po ito. Now, kung meron pong excess na amount, and then, i-enroll po natin yung mga dependents natin, pa isa-isa. No, kung ano lang yung kaya ng budget natin. Kasi, imagine, yung dependent mo, nagkaroon ng, ito, ma'am, magulang ka. So, naranasan mo na madala sa clinic or hospital ang mga anak mo. Opo. Magastos. Yes, sir. Diba? Yung savings natin na tinatabi para sa education nila, saan napunta? Sa hospital. Sa hospital, kay doktor. Diba? Kay doc. So, paano kung nabigyan natin sila nito? Malaking tulong. Hindi mababawasan kahit papano yung natin, maintaining balance natin. hindi magko-close yung bank account natin. Hindi magagalaw yung 2,000 maintaining balance. Dahil lang sa, di ba? Dahil lang sa inubo yung bata, di ba? Kailangan natin ng ipa-check up, etc. So, para siya sa mga dependents ng breadwinner na may excess, may naka-allocate na budget para dito. Yun, ma'am. Yun. Sana po malinaw po yan kung para kanino po yung ating health card. So, next na question daw po is paano natin i-maximize yung ating HMO. Alright. Number 1 is yung preventive care benefit nila, which is yung annual physical exam nga na tinatawag natin. Kaya nga kami po ay excited na mag 3 months na para magpa-annual physical exam na kami. Nang magkaalaman na ulit kung ano yung count ng aming cholesterol, kung kumusta yung aming puso, diba? So, ayun, preventive health care nila ay i-maximize natin yon kasi libre naman siya. Free. Wala kang kailangang maramdaman bago mo gamitin yon.
So at least, kung 4,000 pesos yung, nasa 4,000 pesos yung premium mo dito. Yes. Annual physical exam, medyo nalalapit na doon yung magagastos mo. So, Baka nga sir, same na rin halos. Halos same na din. Di, nasulit mo na siya. Nasulit na, di ba? Yes, nasulit mo na siya. Na-maximize mo na. Yes. Ma-maximize mo lang naman magkano yung binayaran mo Huwag mo na pong ubusin yung 60,000. na budget doon sa per illness, wag na po. Wag na yun. Annual physical exam, doon natin ubusin. Wag mo rin namang ubusin yung ipin mo sa dental benefit na anlibunot. Diba? Linis lang, okay na yun. Kung may pastahin, magpapasta. Yes. Kung, yun. Ano pa? Pag may nararamdaman na medyo kakaiba doon sa ating katawan, magpa-check up ka na. Libre naman So, ganoon mo siya ma-maximize. Diba? Hindi, nakakatakot kasi. Naku! Mas matakot. Do not fear. Isipin mo na lang, ano yan, at isipin mo na lang, parang signal lang yan, no? Huwag ka matakot. Ganon. At least may ano ka naman, may health card ka naman, no? Mas nakakatakot kapag malala na, di ba? Ayun. Mga dental benefits, gamitin natin siya. And of course, at the end of the day, piliin pa din po nating maging fit every day. Every day. Mahirap, pero piliin pa rin po natin. Hindi ibig sabihin na piliin natin ay madali yun, na gawin. No? Mahirap siya. Pero kung piliin pa din natin kahit mahirap. No? Ayun, ma'am. Ayun. Maging fit. Maging fit. Every day. Every day. Ano pa ba? Every day. So, yun, madami na po tayong natutunan. Ayan. So, ito na, sir. Paano kumuha ng HMO? Paano kumuha nito? Paano kumuha ng One Co-op Health? Number 1 po, pumunta po kayo sa office po. Kung kayo, number 1, kailangan member po kayo ng kooperatiba. Okay? Number 1, kailangan member po kayo ng kooperatiba. Dahil hindi po kayo pwede mag-avail nito hanggat hindi po kayo member ng kooperatiba. Number 2, dapat yung kooperatiba na kinabibilangan po ninyo ay member ng federation. Federation ng One Co-op Health Management Federation. So, dapat yung co-op po ninyo ay member po nito. Okay? Ng One Co-op Health. Yes. Alright? Next. Ano pa? So, once na member na, bumisita po kayo doon sa office, no? At magsabi po kayo doon sa inyong office ng co-op na gusto nyo pong i-avail po ito. Alright? Pero ang question, ma'am, doon, paano kung hindi pa member ng One Co-op Health ang aming co-op? Opo, yun ang question nila. Marami pa rin po kasing cooperative na hindi po member ng federation na ito for some reasons, no? Hindi ko po alam ano yung dahilan nila, pero sa amin po kasi bakit kami member nito? Nakita na po kasi namin yung halaga ng pagkakaroon ng different types of insurance. Yes, it's business. Yes, negosyo po ito. So, ang product nila ay kasi nakita naman nila na may needs talaga sa healthcare healthcare services natin. Yes. So kaya sila nag-create ng ganitong product. In-establish po nila ito. Si iPro Co-op, hindi naman namin kaya na nakita namin yung value ng pagkakaroon ng health card pero hindi naman namin kaya na magtayo ng sarili healthcare service na company. O di doon na lang tayo makipag-partner sa nakapagpatayo na. So nagkaroon po ng membership, yung co-op po natin, nag-invest po tayo sa kanila. Si iPro Co-op po ay regular member ng One Co-op Health Federation. So, ayun. Kaya po, nabigyan po kami nito. Nabigyan po ang ating mga members na nag-decide kumuha nito. So, kung kayo po ay, yun po yung advice ko, ma'am, na pumunta muna sa kanilang office, sa kanilang cooperative. Ngayon, ito yung worst case scenario dyan. Hindi member yung inyong co-op. Kung hindi po member ang inyong co-op, ito po ang aking recommendation. Pumanap po kayo ng kooperatiba na member po nito.
Huwag po muna kagad kay iPro Co-op. Yung iba po, kay iPro Co-op po kagad pumupunta eh. Ito po ang recommendation namin. Hanap po kayo ng kooperatiba na malapit po sa inyo. Accessibility po kasi ang tawag na around the area. Tanong po ninyo kung member po sila. Okay? Kung wala na po talaga, hinanap nyo na po talaga, o layo kayo ng konti, wala pa rin kayong makita, pero sure meron po kayong makikita dyan. Pero let's say, pinaka-worst na po, wala po kayong makita. That's the time po na i-consider nyo po ang iPro Co-op. Pero salamat, no? Salamat po sa mga especially sa Ahon Pinoy, no? Yung mga members po diyan. Salamat po kasi kino-consider po nyo si iPro Co-op para po dito, no? So thank you po doon. So pero worst na lang po 'yon. Parang pinakalagay niyo po sa list na pinaka-list priority po ninyo si iPro Co-op sa pag-avail po nito. Sundin niyo po muna lahat ng mga ni-recommend namin. So, yun po muna yung gawin po natin, no? Kung talagang decided tayo na kumuha po ng One Co-op Health na health card, ayan, hanapin po muna natin sa within the area po natin. Then, pinaka-last na po yung sa iPro. Kasi naniniwala ako, ma'am, hindi na po sila darating sa point na mag-member sa iPro Co-op eh. Dahil marami pong dyan sa area nila, especially kung kayo po ay nasa NCR. Marami po dyan, NCR, Central Luzon, marami po dyan. So, especially sa Bulacan area, marami po dyan. Kaya baka hindi na po kayo dumating po sa point na kay iPro Co-op po kayo mag-member. Pero ganun pa man, kung wala po talaga, di sige po, pag-usapan po natin. Pwede po kaming maglagay sa comment section ng para sa pre-membership orientation na link. Isi-send po namin dyan. So, ayun. So, yun lang naman for today. Wala naman po tayong mga question. Pero kung meron man po, i-comment nyo pa rin po dyan. Yung mga manonood po ng replay. So, thank you, Sir Eric. I think marami tayong natutunan po, no? Ngayong kwentuhan session. So, kung meron din kayong mga gusto pong maging topic, pwede nyo rin po yung isuggest po. So, yun lang po. At maraming salamat sa lahat po ng mga hindi pa member at gusto magpa-member pa rin. Dito sa iPro Cooperative, welcome na welcome po kayo dito. Ayan. So, at ito po yung kooperatiba, ma'am, na pinopromote ang insurance. Yes. Even yung mga life insurance na hindi naman natin kumpanya yung mga yon. Opo. Pinopromote natin sila. Kasi nga, binavalue po talaga natin dito sa iPro yung insurance. Pero hindi VUL. Yes. Huwag po kayo maghahanap ng VUL sa amin. At kami po ay mga pro insurance, pero yung pure na insurance. Yan lang. Alright, so maraming salamat po at lagi po nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Magandang buhay po. God bless. Bye-bye.